That is a declaration of faith. Hindi lang po yan, kumakanta lang tayo ng basta. Pero sinasabi po sa banal na kasulatan na whatever we say, whatever we believe, we will have what we say. So when we say, you are the way maker, God will make a way where there seems to be no way. It seems to be impossible. The problem might be so big as a mountain, but nothing is impossible with God. Sabi doon, way maker, miracle worker. Do you need a miracle today? Sino ang kailangan ng miracle ngayon? Amen. Kung kailangan natin ng miracle, tumingin lang tayo sa miracle worker. Sino po ang miracle worker? Ang Panginoong Jesus. One more time, declare it. Hallelujah. With faith. Miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who Salamat sa kabaitan mo, Panginoon. Salamat sa iyong mga himala, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Thank you, praise and worship. Thank you, Pastor Don, with the team. God bless you, Lord. God's faithful. Hallelujah. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, okay. So, meron pa po tayong nalalabing konting panahon para po tayo ay makinig patuloy ng salita ng Diyos. The more na kumain tayo ng Word of God, kumain tayo ng salita ng Diyos, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid mula po sa bibig ng Panginoon. Yun po ay ang Biblia. So, praise God. We thank the Lord for His victory sa buhay natin na nandito po tayo ngayon, nakaupo upang patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Para tayong nasa nursery, para tayong nasa taniman ng mga seeds. The more na nakaupo tayo, yung seed, yung Word of God, itinatanim sa puso natin, sa good soil, sa mabuting puso. Pagdakay, tutubo ang salita ng Diyos na ating narinig. The words of faith na ating narinig ngayon ay mai-apply natin sa buhay natin. Sapagkat po ang pakikipagbakan natin sa mundong ito ay hindi sa laman at dugo. Ibig sabihin, kung may problema ka, may kaaway, may galit sa'yo, o mayroon kang babayarin, mayroon tuitionan, mayroon babayarin sa kasoleko, si Judith. Kilala niyo ba si Judith? Si Judith, dumarating pag 30 or 15-30, no? Yung due date. Pero higit na makapangyarihan ng Lord at kaya niya po tayong antabayan, kaya niya tayong sagutin, kaya niya tayong tulungan sa anumang pong mga malalaking gamundok na mga suliranin. Amen! Hallelujah! Because He is the God who is the way maker. Sabi nga po sa book of Isaiah, sabi ng Lord, hindi mo ba nakikita?
am doing a new thing, says the Lord. Sabi ng Panginoon, may ginagawa akong bago. Hindi mo ba napiperceive? Hindi mo ba nakita? Ngayong pagpasok ng 2025, tayo po ay patuloy na maging hopeful. Gamitin natin yung pananampalataya natin. Huwag po tayong tumingin sa natural. Sapagkat yung sa natural, napakalaki ng pangangailangan. Katulad po ng patutuo ni Pastor Pat, it seems so hard for men. Sapagkat maliban po doon sa risk ng gagawing operasyon ay yung babayarin, napakataas din. Pero si Lord, He can do all things for us. Amen po, dahil mahal na mahal tayo ng Lord. Ang Panginoon ay puno ng kahabagan, mga kapatid. And He is the God of favor. Sabi po doon, babakuran ka ng pabor ng Diyos. Amen! Hindi po dahil ikaw ay magaling, o hindi dahil butante ka, hindi po. Hindi po ganun. Pag ang pabor ng Diyos tumating sa buhay mo, wala pong makakapigil ng pabor ng Diyos. Mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay, hihingin natin lagi araw-araw ang pabor ng Panginoon. Ilang linggo na po sinishare sa akin ni Pastor Pat yung Psalms 23 verse 6. Sabi po doon, surely. Hindi po si surely. Kundi sabi doon, surely. Verily, verily. Totoo. Surely I say unto you, surely goodness, kabutihan ng Diyos, at habag ng Diyos, ang makakasama mo habang ikaw ay nabubuhay. I-memorize po natin ang verse na yan, chapter na yan, yan po ang ibig sabihin sa Jesus, ang ating pastor. Hindi tayo pagkukulangin, hindi niya tayo papabayaan. Na-memorize ko po ang verse na yan, isang araw po, nung ako ay kabataan pa, nung panahon, ang mga tinutulugan, sa mga baryo, may kupiti. Alam niyo yung kupiti? Yung parang may kwarto, na maliit, and then mga kawayan at mga salog. At hating gabi, parang parang ako may nakitang lalaking nakatingin sa akin na hindi ko kakilala. At para akong na-paralyze na hindi ako makakilos. At naalala ko po, mga kapatid, at na-memorize kong verse na Psalms 23. So it's really good to memorize the Word of God, for the Word of God is alive. The Word of God is powerful. If you know the Word, you can cling unto the Word, and the Word works. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Si Jesus po yun, filled with glory and truth. So, mga kapatid, nirecite ko po yun. Hindi ako na-paralyze ako sa takot, but in my head, I recite Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not be want. He makes me lie down in green pastures, at pagdating doon, surely goodness, sa number 6, sa verse 6, surely goodness and mercy. Araw-araw, mercy ng Diyos. Habag ng Diyos ang makakasama natin. Alala ko po, ang aking 86 years old na nanay, araw-araw po yung dati, masakit yung paa niya. Nakiwento ko na yun sa inyo. Kasi po, dati na-accidente siya, nilagyan ng yung paa niya, stainless, hindi na po inalis. So, nung siya ay naging matanda na, hanggang sa kamatayan na nandoon na yun. But, araw-araw, minsan na-feel niya po yung pain na yun. Pero, yun ang revelation ng Lord, panalanginan, na hindi sakit, hindi pagdusa, hindi takot, hindi kahirapan, at poverty and lack ang kasama natin, mga kapatid. So kung mayroon tayong naranasan po na mga parang bagay na paano na kaya ang kinabukasan. No. The Word of God said, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kaya po, imbis na po magsabi si nanay niyang aray ko, lagi mo po siyang everyday maririnig. Ay sabi ko po sa inyo, there's no exaggeration of what I'm saying. Araw-araw na ginawa ng Diyos.
naririnig namin na nanalangin siya para sa mga apo, sa mga anak, na ingatan lahat ng Panginoon hanggang sa sanlibutan. Mga kapatid, ano po ba yung mga kailangan natin sa Lord? Ang Panginoon ay puno ng kahabagan at pag-ibig. Sabi po sa Lamentations, sabi po ng aklat ng Lamentations 3:22-23. Pwede mo ba yun? Lamentations 3:22-23. Ang habag ng Diyos, ang pagkaawa niya sa atin. Kahit hindi ka na magnayo-ngayo na kahiraki man ako, kahiraki man ako, kahiraki man ako, it seems to be unbelief na lagi kang nakikihingi ng parang bang ang Diyos hindi naaawa sa'yo. The Word of God says, every morning, ang habag ng Diyos ay bago. Day and new every morning. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon, ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. 23. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Amen. They are new every morning. So maganda yung kanta na yun, di ba? Great is your faithfulness, O Lord, every day. Minsan sa tao, kahit gaano kabait, minsan po makakarinig ka. Or pwede pong ang gripo na yan, pwedeng matuyuan. Pero po, pag si Lord ang source natin, pag si Jesus, the Lord, ang source of mercy and provisions natin, kailanman hindi matutuyuan ang mga gripo ng biyaya. They are new every morning. Amen. So kantahin nga natin yun. They are new every morning. New every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Amen. Lagi niyong alalahanin, mga kapatid, na mabait ang Diyos. Kahit na ka na magluhod, na magsabing, kahirapin daw ako. Have mercy on me, have mercy on me. Jesus' mercy every day ay nandyan mo. Preskong-presko. Hindi po naluluma, hindi po nawawala ang pagmamahal ng Diyos. Ang kahabagan ng Panginoon, si Jesus po ay nangangaral dito sa lupa. Lagi po siyang namumove with compassion. Nararanasan niyo po ba, mga kapatid, na minsan ay maawa? Alam niyo po, minsan, nung nagkaroon ng COVID, parang tumigas ang mga damdamin ng mga tao. Sabi ko nga sa inyo, kahit kapatid na kapatid, dumating galing Manila, ayaw pagbuksan sa mga sariling bahay. Parang tumigas yung mga kalooban. Pero po, ang kabaitan o yung ating po sanang, sabi ko sa Micah 6:8, isa po sa requirement ng Diyos sa atin ay magkaroon ng habag. Mga kapatid, hindi po yung parang torpe ka na kahit na masama ay papapasukin mo sa bahay. Hindi po gano'n. But you have the discernment of spirit kung sino yung tutulungan mo. Amen po? But it says there na He had shown you, O man, what is good and what the Lord requires from thee, but to walk justly and to love mercy. Mahalin natin ang maawa, mahabag, huwag maging matigas ang puso, huwag maging pusong bato. He has shown you, and Micah 6:8, O man, what is good? Ano ba ang mabuti sa mundong ito? What is good and what the Lord requires from you? To walk justly and to have mercy. And to walk humbly. Magpakumbaba. Huwag mong bubuhatin ang sarili mong bangko. Paano pang ibig sabihin ng humble? Yung humble, hahayaan mong iba ang magpuri sa'yo. Huwag mong hahayaan na ikaw yung humble lang talaga kaya ako. Humble lang kaya ako. So, huwag natin, hindi tayo magsisimula ng papuri sa sarili natin, but let others praise you kung talagang may mabuti kang ginagawa. Ang Panginoon,
nung siya ay naglalakad dito sa lupa, isinilang siya sa Bethlehem, Judea, his heart was moved with compassion. Nakita niya mga taong sumusunod sa kanya at nakita niya para na silang mga madidismayo sapagkat sila'y gutom na. Walang mabibilhan doon po sa bulubundukin na kanyang pinagpupreksa. Jesus was moved. Jesus was moved with compassion. Kaya po naghimala si Lord at sila po ay pinakain. Amen po. Ang 5 isda at dalawang tinapay ay bless niya 4,000 una at mayroong 5,000 na ibenta. Yun ang pinakain ng Lord sa himala niya. Meron pong isang leper, may isa pong yung leper, leprosaryo. Parang yung dating mga nakatira sa leprosaryo sa Kabusaw. Sobrang hopeless sapagkat hindi ka pwedeng makipag. Mas higit pa sa, ngayon po may AIDS na, no? Pag may mga AIDS, bawal mong gamitin yung mga ginagamit niyang kubyertos. No? So, mga kawawa naman, tumataas daw ang bilang dito sa Naga, napakarami daw. So, nung panahon, mayroon pong mga leproso, yung may mga lepers. At isa pong leproso ang sumigaw sa Panginoon, Jesus, Son of David, have mercy on me. At si Jesus po tinanong, ano ang gusto mo? At yung leproso na yon ay pinagaling ng Panginoon sa kanyang kahawagan. Meron pong istorya na sabi nga po sa Bible, sa Book of Mark, kung isusulat lahat ng mga ginawang himala at kabaitan ng Panginoon sa 33 years niyang paglakad-lakad sa Israel, ay hindi po kayang isulat ng anumang mga aklat sa sobrang kapulihan ng Lord. Kaya kapatid ko, sa oras na ito, anong kabaitan ng Lord ang ninanais mo? Anong himala ang kailangan mo sa oras na ito? Gusto kong sabihin sa iyo na ang Diyos ay napakabuti at isang mabait at isang mahabaging Diyos. Sabi ko sa Marcos 11, ano man ang hilingin mo sa panalangin, ano man ang sabihin mo sa panalangin, you will have what you say. But it's only from a heart that is full of faith. Dapat hindi katulad ng alon na ay iyo, ay gain, ay kinaro na yan, ay daigano na yan, imposible na yan. So mga kapatid, huwag tayong dapat maging alon, but fight a good fight of faith. Amen po? Fight a good fight of faith every day. At ang ating pakakaalalahanin na mabait ang Diyos, masagana ang kanyang habag at ang awa, presko sa bawat araw, ay hindi tayo dapat mahiya na lumapit sa ating Panginoon. Ano po ang sabi sa, alam mo yung kalaban natin minsan yung takot. Sa utak nagbumula lahat, pag nag-doubt ka, na blessed ka, pag nag-doubt ka, na kawawa ka naman, hindi ka pala blessed and highly favored. That's all negative. That's, yan po ay hindi galing sa words of faith. Para katulad ng mga Israelita sa Numbers 13. Sabi po doon sa Numbers 13:33, kasi mahalaga po yung mindset. Right believing. No? Right dapat yung pag-believe natin. Right living, right believing. At tamang pananampalataya sa Panginoon. Kung sino si Lord. Kung sino si Jesus, waymaker, miracle worker. Hallelujah! So pag kumakanta tayo, ang kakaibahan po ng Christian music, yung praising song, ang kaibahan po niyan kasi word ng Lord, si Lord ang pinupuri. At anytime na pinupuri natin ang Lord, bumababa ang presensya niya. Yan po ang kaibahan kahit napakaganda ng kanta sa secular. Ano yung pinantaan yung nanalo taga Camarines Sur? Yung Power of Love yun. Ano yung taga Camarines Sur na nanalo sa Tawag na Tahanan? Ang ganda-ganda ng kanta niya, parang powerful voice, ang ganda ng atake niya. Pero, kakaiba po yung kanta na yun kaysa gospel music. Sapagkat ang sabi sa 2 Chronicles 20:20, pag tayo ay nagpuri sa Diyos, ang Diyos, magagawa po siya, aambusin niya ang mga kaaway natin. In
sakit, yung kawalan, yung kahirapan, anumang mga problema. Amen? I-a-ambush ng Panginoon. Madidisorient, mariribong ang kaibal. Pag tayo'y nagpuri sa Panginoon. So, sino po ang gusto ditong manalo sa laban? Victorious life. Dapat po, kumakanta tayo ng gospel music. Dapat po, nagpapatugtog tayo ng gospel music. Kaya po, ina-appreciate natin yung mga nag-lead sa atin sa worship. We will pray for them, for the victory of God in their lives, sa trabaho, sa negosyo, sa family life. Sapagkat sila ang ginagamit ng Lord na maging mga Levi o Levites. Sila po yung nagbe-ministry sa pulpit para tayong mga anak ng Diyos ay nakakapagpuri sa Panginoon. 2 Chronicles 20:20, that the Lord will make an ambush to our enemy if we praise and worship. Sino ba ngayon ang may memorize na kanta na praise and worship? Baka hindi nyo na-memorize na mga praise and worship natin. Dapat po kasi kami noon, sa generation namin, iba po talaga yung mga kanta namin. Ang mga kanta namin, alive, alive, alive forevermore. This is the day, this is the day. Pero tumang-tumala po kami yan. Para na kami pong hinahalina pag kami po ay pumupuri sa Panginoon. Damang-daman namin ang presensya ni Lord. Alam ko ang mga kabataan, iba naman yung gusto nila. Pero whatever gender or whatever genre, kahit na anong atin pong gustong kanta, basta si Jesus ang pinupuri. That is powerful. 2 Chronicles 20:20, the Lord will make an ambush to your enemy. Breakthrough. Ano ang kailangan natin? Breakthrough sa negosyo, breakthrough sa pag-aaral, breakthrough sa pinapagawa mong bahay, breakthrough sa family problems. Ibig sabihin, breakthrough yung makalampas ka, magtagumpay ka. Hallelujah. Sa mga dreams. Amen. Hallelujah. We need a breakthrough. We have to praise and worship the Lord. At sabi doon, alalahanin natin ang mercy at habag ng Diyos. Sabi ko na po, hindi kinakailangan magnayo-ngayo ka na. Tara, kanyang ng Maria, manigrasya kay Rapi ako. Ulit-ulit, pakahirapi ako. Sapagkat ang Diyos, kahit tayo ay nagkakalimot, kahit tayo ay nagkakasala, higit ang kanyang pagmamahal sa atin. Sabi ko doon, they are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Dapat po yung mga bibig natin, sanay tayong mag-hallelujah, mag-praise the Lord. Hindi pa tayo qualified sa langit. Pag ang lumalabas sa bibig natin, puto kong tsinta. Hindi dapat malinisan tayo. Kailangan po, imbis na puto kong tsinta ang lumabas sa bibig natin, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Words of faith ang lumabas dyan. Kasi sabi di ba ng Mark 11, kung ano yung sabihin mo, yun ang mangyayari sa iyo. Amen po. So, sabi po ng mga espiya sa Israel kasi po, ang espiya, 12 spies, may bumalik na espiya. Sabi nung bumalik na espiya, yung mindset niya, kakaiba, sabi niya, we saw, nakita namin ang mga higante doon sa Kanaan, mga Nephilim, sapagkat noon po, mga descendants ni Anak ay mga higante. May mga higante po ng panahon, katulad ni yung hinalo ni David. May mga higante noon, si Goliath. So, mas mataas pa sila kay, sino yung Chinese na napakataas na basketball player? Yang Ming. Okay. Mas mataas pa kasi 7-footer ata siya, no? Mga 10 feet or 9 feet ang mga Nephilim or mga galing po sa descendants ni Anak. At ang sabi po nung espiya, nakakatakot. We are like grasshopper. Gano'n lang kaya kami mga lukton. Na mga higante may anyaong duman. Sabi niya, we are like grasshopper in our sight. Sa paghiling daw ngaya. Gano'n daw ngaya kami, mga
lugtong sa daan mo. Kaya sabi ni Tito, grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Kaya ganun nga yung pagkakita sa kanila ng mga Canaanites. It's a sound. Is that a sound of faith? Yes or no? No. That is a sound of fear. That is a sound of underestimating the power of God na nagugutos sa kanila. Mga kapatid, huwag natin i-underestimate ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag po tayong magdadoubt sa kakayahan ng Diyos na gumawa ng himala sa ating pong mga pamilya. Amen po. By the way po, yung operation ni Pastor Pat, dapat 2023 pa yun. Naalala nyo, sinasabi na namin na for operation si Pastor Pat sa kanyang heart, 2023 of July. Pero, hindi po yun, kasi galing naman siya, malakas naman siya, magaling, nakaka-drive, pag nandito nga po yan, gusto niya lahat, gawin niya mga trabaho. So okay naman po siya hanggang nakalampas po. Kaya lang nung bumaha, na bumabad sa tubig, umubo na umubo, nakita na naman kami ng cardio, at yun po talaga yung propose nila na operahan si Pastor Pat sa puso. At ang napakaganda lang po, because this year, na-discount na po. Grabe. Yung PhilHealth po, 50% po yung binigay ng PhilHealth pag na-approval ka sa bypass operation. At November, nag-apply po kami. Si Timothy, tinulungan kami na nag-apply sa Legazpi pa po sa makilala niya doon at na-approve naman. But amazingly, the Lord's way at sa pag-orchestrate ng Lord ay mayroon pong tulong na dumating at bagamat marami pa kung mas marami ang kailangan, pero po si Lord sapat talaga siya because nung last year pa po may sulat na ibinigay sa amin pero hindi namin nagamit yun. Akala namin hindi na pwedeng gamitin, so nag-pray kami, nag-fasting and nag-prayer po kami ng pabor ng Lord na tulungan pa rin kami. Is merciful and His heart is moved with compassion. Mga kapatid, may the heartbeat of Jesus marinig po natin sa araw-araw. The heartbeat for the lost. Jesus, naaawa po siya sa mga tao na hindi maligtas, kaya po mag-share tayo ng gospel. Pag nagkaroon po ng mga kalamidad, magkaroon ng mga lindol, o kaya mga sunog, the people needs to receive Jesus Christ as personal Lord and Savior so that they will be saved. Tayo po lang magsitayo, may your heart be pure, ang ating puso, linisin ng Panginoon ngayon, and may we feel the heartbeat of Jesus for the lost. Pag bigyan tayo ng new heart ng Lord, bagong puso, bigyan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Contribute kayo, mag-distribute na kayo. Pagkakas natin po yung a pure heart, Pastor Dan. A pure heart. A heart that follows after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided but one rolling rain. A heart that gives compassion that pleases you, my Lord, as with aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. May we feel your heartbeat, Lord.
thank you, Lord. Itaas natin ang tinapay. Lord, salamat po sa iyong katawan na binigay sa Diyos sa Kalbaryo upang ako ay maligtas. Panginoon, linisin mo po ang aming buhay. Patawaran mo po sa anumang kasalanan at never pa, Panginoon, gumawa ng mga kasalanan na natin nakagawian. Lord, patawad sa aming pong mga pagsalansan sa iyong kalooban. Lord, receive healing right now. As we pray, oh God, today, sa sino may mga sakit right now, in the name of Jesus. Sinabi ng salita ng Diyos, by the stripes of Jesus, sa mga latay ng Panginoong Kristo, tayo ay gumaling. So past tense, mga kapatid, inikalooban ng Lord na maghirap tayo ng sakit at karamdaman. Surely goodness and mercy sa araw-araw. So kainin po natin ang tinapay na mayroong pananampalataya. The blood of Christ. Nagpapaalala sa atin, sabi ko ng salita ng Diyos, lagi natin gagawin ito sa pag-alala natin, sa pagbabalik ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Lord, walang maiiwan, mga kapatid. Walang maiiwan dito sa lupa na pag-gulubyan naman ng Antikristo at kanyang mga kakampi. In Jesus' name, hallelujah. Because you are cleansed by the blood of the Lamb. Hallelujah. Inumin po natin. Pusong dalisay